Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito." Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga Nineve, gayon din naman magiging isang palatandaan ang lahing ito, ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila ay hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Matapos tayong turuan kahapon ni Jesus, ano nga yung tinuro ni Jesus kahapon? Yon. Matapos tayong turuang manalangin, ano yung panalangin tinuro ni Jesus? Ang Ama namin. Ngayong araw na ito, muli tayong tinuturuan sa isang aral na mahalagang matutunan natin ngayong panahon ng Kwaresma. At ito ay ang aral tungkol sa pagsisisi. Sabihin nyo nga po. Nung Biyernes, ano yung ating pinag-aralan? Pag-aayuno. Lunes, pagbibigay o pagbibigay limos. Kahapon, manalangin, di ba? 3 bagay na mahalaga ngayong Kwaresma. At ngayon, isa pang bagay na dapat nating matutunan ngayong panahon ng Kwaresma, ang pagsisisi. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng mga taga Nineve at kwento ni Honas. Sa utos ng Panginoon, ipinahayag ni Honas sa mga taga Nineve ang gagawing pagpupuksa sa kanilang bayan, ang gagawing parusa sa kanila. Gugunawin sila matapos ang 40 araw dahil sa pagiging nilang makasalanan. Dahil sa pagiging makasalanan, meron silang kaparusahan. At dahil naniniwala ang mga taga Nineve sa pahayag na iyon ni Honas na mula sa Diyos. Hindi galing kay Honas yon. Hindi galing sa sarili ni Honas yon. Galing yon sa utos ng Diyos. Sinunod lang ni Honas. Siya lang yung nagpahayag. Siya lang yung nagpangaral. Dahil doon, sa paniniwala ng mga taga Nineve kay Honas, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako
bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nung panahon na yon, ang tanda ng pagsisisi ay yung paliligo ng abo. Paliligo ng abo. Tayo nga, di ba, budbud lang nung pandemic o kaya lagay lang ng krus na abo sa noo. Noong panahon ni Jonas, maliligo ng abo. At ganun yung pinakita ng hari bilang tanda ng kanyang pagsisisi. Pagsisisi. Ito ang maganda sa mga taga Nineveh. Una, nakinig sila kay Jonas. Nakinig sila sa sinasabing nagawa nilang pagkakamali. Yun ang una. Pangalawa, natakot sila sa kaparusahan na magiging kapalit ng kanilang kasalanan. Pangatlo, tinalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Ito ang kulang sa atin. Kaya walang pagbabago. Kaya ang tao hindi nagbabago, hindi marunong magsisi. Likas sa tao ang magkamali. Tama? Diba? Kaya nga dahilan natin, sorry, tao lang, nagkakamali. Diba? Yan ang lagi natin palusot. Oo na, likas sa tao ang magkamali. Mali ng desisyon, mali ng ginawa, mali ng aksyon, mali ng sinabi. Likas sa atin. Dahil mahina ang tao. Kaya nga, tinuturuan tayo na pwede tayong makapagbago. Pwedeng baguhin. Pwedeng itama. Kung gagawin lang natin yung tatlo na nagawa ng mga taga Nineveh. Una, makinig sa sinasabing pagtatama. Tayo madalas pag tinatama, galit pa. Pag tinatama, tinuturuan ka na, hindi pa tapos, nakasagot na agad. Di ba? Pansinin niyo yung mga anak niyo, no? Sinasabihan niyo pa lang, may katwiran na agad. O, iba sa atin, pag pinagsabihan mo, ikaw pa yung kontrabida. Paano yan magbabago? Katingnan mo, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bakit? Ayaw makinig. Ayaw makinig sa pagtatama. Yan ang kulang sa tao. Kung gusto mong may mabago, makinig sa pagtatama ng iba. Pangalawa, matakot sa kakahinatnan ng ating maling ginawa. Yun dapat ang maganda. Kung gusto mong may mabago, isipin mo, kapag patuloy mong gagawin yan, meron yan kaparusahan. Sinasabihan ka, huwag ka nang magbisyo. Nagtitengang kawali ka ngayon. Matakot ka. Ano kaparusahan ng nagbibisyo? Di sakit. Diba? Tapos kapag nagkasakit, dun lang magsisisi. Ayun. Ganon tayo Kailangan muna madapa. Kailangan muna makita ang kaparusahan bago tayo magsisi. Kaya kadalasan, huli na para magsisi. May sakit ka na O anong gagawin natin sa kidney mo? Wala na. O anong gagawin natin sa baga mo? Wala na. Iyan ang problema. Hindi tayo natatakot sa kakahinatnan na ginagawa nating kasamaan. At pangatlo, na kailangan natin matutunan para magkaroon ng pagbabago, talikuran ang nagawang kasalanan. Hindi sapat ang magsisi. Hindi natatapos sa pagsisisi. Dapat tinatalikuran ang nagawang kamalian. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, nasabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Nasabi niyang masama ang lahi noong panahong iyon.
Dahil sa kabila ng kanyang paalala, sa kabila ng kanyang pangaral, sa kabila ng kanyang turo, hindi sila nakinig. Hindi nakinig. Naghahamon pa nga yung mga tao eh. Anong hinahamon nila? Anong palatandaan mo? Hindi ba ganito tayo minsan? Kapag tayo'y tinatama, kapag tayo'y tinuturuan, kapag tayo'y tinutuwid, namimiloso po. Kailangan pa ng patunay bago makinig. Hindi kayang makuha sa pangaral. Kailangan pa ng resulta para mapatunayan. Kaya sa huli, imbes na maitama habang maaga, kinakailangan pang magkamali at magkasala bago maniwala. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ano pinagdiriwang ngayon? Ang anibersaryo ng People Power Revolution. 40 years ago. 7 months pa lang ako noon. 40 years ago. May nagbago ba? Bakit? Walang nagbago? Hindi tayo marunong makinig. Hindi tayo marunong makinig. Kapag pinagsasabihan mo, galit pa, ang daming katwiran. Hindi ko alam kung bakit yung ibang mga naniniwala, hindi makuwang magbago. Ito na ang patunay. May nagbago ba? Gumanda ba ang buhay? Nakaupo pa nga ang sanhi kung bakit merong people power revolution. Tingnan mo nga naman ang tao. At ganyan din sa buhay natin. Kung walang nagbabago sa buhay mo, 40 years na, 30 years na, 20 years na, o kahit ilang taon pa yan at ganyan ka pa rin, magandang tignan. Marunong ka bang makinig? Natatakot ka ba sa kahihinatnan ng ginagawa mo? At pangatlo, sana matuto kang talikuran ang ginagawa mong kasamaan. Aabot tayo ng 100 years sa anibersaryo ng People Power kung hindi tayo matututong magsisi. Dahil walang pagbabago kung walang pagsisisi. Mga kapatid, ang pagsisisi ay isang paraan ng pagtanggap ng isang tao sa kanyang pagkakamali. Sa pagsisisi, sinisimulan tayong magbago. Amen. Amen.